What's up, Mr. P.I.J.? What's up, Mr. P.I.J.? This is Talkies Nights. Sarapan natin ulit ang kwentuhan tonight, whether you're watching us in YouTube or Spotify. As always, I'm Enzo, and with me, Mr. Facts, Chino Caranto. And with me, Mr. Facts, Nico Caranto. Hey, yo. Oh. Pew, 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 pew. To my left, Mr. Commish. Sorry. Virus. To my left, the Commish, Paul Bernales. Uy. Uy, my man. Siyempre, last but certainly not the least, Talkies Master, Chino Tolentino. Hey you, Hekis Meki. Hindi ko pa rin maintindihan. Kung ano ba yan? Hindi, yun yung alitayin nung anak ko eh. Pag hindi rin namin alam, nire-research din namin kung saan galing yun. May isa na panoorin yun. May napanoorin yun sa YouTube. Pag every time na magpapaalam kami pagpapasok sa office, Tumatak ganun yung, na. bye, Hekis Meki. Na ganun ba? Baka naman humihingi ng kiss. Oh. Hey, Hekis Meki. Parang sarap ng bumalik sa pagkabata ng mga ganyang tipo na memories. Eh, isipin mo yun, yung mga bata, yung mga anak natin, parang sarap-sarap, magpapaalam. Parang alam mo yun, pagka hatid sa school, uuwi, ganun lang kasimple ang buhay, di ba? Pero tayo, ngayon, bata pa masyado. Hey, yo. Bata pa. Pero tayo, nandito na tayo sa stage na, grown up stage. Adulting. May napanood ako dyan, yung, alam mo yung mga reels, yung mga napapanood sa reels. Yung may background song pa ng Once Upon a Time. Once Upon a Time. Minsan naiiyak ako dun eh. Minsan nakukornihan din ako. Pero ako, merong may tama. It hits different. Yun yung, tapos yung pa niya, yung naglalakad siya sa brownout na malakas yung moon. Malakas yung ilaw ng moon. Malakas yung ilaw ng moon na yung parang sobrang, ang tawag sa ganun, moonlight. Moonbeam. Basta yung ganung hindi na experience sa mga bata yun eh, ngayon. Kasi pag brownout ka, it's either meron na kayong generator, meron kayong mga ilaw na yung mga rechargeable. Ngayon. Dati yung mga rechargeable kayo, yung kung talagang matindi kayo, mag-hotel kayo. Yun. Ganun na ngayon, pagka nag-brown out, diretso na sa hotel. Pero dati, pag brown out, wala ka. Sa kalsada kayo lahat. Kandila lang kayo, tapos nasa kalsada kayo kasi nga, ang taas nung lakas ng moon. Lakas ng moon. Lakas ng moon. Parang werewolf yun. Bluish kasi yung film na yun, yung nostalgic effect na bluish na parang hapon na hindi mo maintindihan, no? Totoo. Lahat ng mga bata sa labas. So pag napapanood mo yung sa sunset, nasa mga jeep. Nasa loob ng mga jeep. Ng moon. sa gitna ng moonlight. Sabay nagkakuryente, no? Habang nandun ka. Biglang nagkakuryente. Climax na. Yan yung nostalgia na nararamdaman pag napapanood mo yung mga ganun reels. Yung napanood ko kasi yung reels na yun, parang it hit different talaga. Kasi parang doon tinanong kung kamusta na ba yung mga batang 90s. Diba? Dati mga AI generated. AI generated yun. Hindi. AI yun. Tagalog eh. Hindi mo nagtatagalog AI, nakukuha nga yung subs natin. Hindi, yung mga tono lang ni yun, yung mga... Hindi yung nagsasalita. AI ba yun? AI yun. Meron Tagalog. Yung Where Have You Been? We Miss You. 90s tapos sa... Hindi, yun yung nakakatch nga sa akin. Sa US yun. Feeling ko hindi. Basta, sige. AI yun. AI ba yun? AI yun. Alam ko talaga parang biniview niya yun eh. Voice over. Magkaiba yung sinasabi niyo. Yung sa kanya, alam ko yun yung Once Upon a Time na yung sa atin, yung Where Have You Been? Yung 90s. I heard that sa year 2025, hindi na kayo naglalaro sa labas. Yung sa US na yun eh. Pero yung sa Philippine setting na gano'n, yun yung sinend ko, di ba? Kasi baka magkaiba yung nakita na. Ng reference. Pero meron akong nakita na talagang bino-voice over niya. Nagsasalita siya mismo. May mga clips na siya, kita yung mukha niya. Baka nga. But anyway, same message pa rin naman yung pinaparating.
Asa na ba yung mga batang 90s? Yung? Diba? Ayan na. Ito na. Masakit na lagi yung tuhod. Masakit. Amoy kating ko Tatayo ka na. lang. Tsaka ipicascent oil. Ito kinauupuan ko ngayon mamaya pag tayo ko ang hirap. Sakit na naman ng tuhod ko. Uy. Going back nung 90s, 80s, di ba? Ano ang na-miss nyo? Anong magawa tayo ng sa palabas muna tayo. Sa mga pinapanood. Sa akin ka nakatitig kasi alam mo naman. Kasi wow! Hindi, 20s. 2000s na yun. 99, 2000s na yun. Sa anime. Yan. Yung paborito nyo. Sa inyo na magsimula kasi ako pinakamatanda sa inyo. Anime nyo, Voltes. Hindi ako, bibigyan ko isa. Dragon Ball siya. Uy. Dragon Ball? No. Dragon Ball X. Sailor Moon and the Seven Dragon Balls. Iba na yan. Iba na yan. Hindi, iba na yan. Iba na yan. Sailor Moon and the Seven Dragon Balls. Collab na. Yung mga collab pa lang ganun dati. Diba? Ako noon, kung bibigyan mo ako, magbigay tayo ng ng tatlo. At least tatlo. Si Paul muna, si Paul. Dragon Ball na especially Tagalog. Yun. Sino ngayon? Sakit ng tiyan ko. Tapos si Ben Tulfo. Tapos si Ben Tulfo. Yun ang hindi ko malilimutan. Si Master Pogi talaga. Hindi. Yung tumatak. So talaga yung talagang icon ng Dragon Ball journey ko. Totoo. Dragon Ball journey. Dragon Ball, ano pa? Master Pogi. Ghost Fighter. Uy. Siyempre yan. Yu Yu Hakusho. Uy. Pinochle. Machino. Alam mo, 30 years after, pag sumigaw ka ng tapusin, alam ng mga tao ang tapusin. Diba? Ganun ka-iconic. Alam niyo ba, tatlo lang sila doon? Tatlong tao lang yung ng tapusin. Iniiba-iba yung boses. Tapusin! Pinagsama-sama. Siguro sa isang tao, 68 tracks. Galing. 68 layers. Yung layers. Pero ikaw naman, 68 ka din. Tapusin! Ano pa yung pangatlo mo? Pangatlo ko is Sedi. Oy, classic. Ang Prinsipe. Pang-umaga. Ano, Ben? Munting Prinsipe. Munting Prinsipe. Sedi ang Munting May quote Prinsipe. yun eh. Yun yung time na parang mag-start ka palang maligo. Yan. Paglabas mo maligo bago ka pumasok, yung lalabas na yung Sedi ang Munting Prinsipe. Pangapon ba yun? Hindi. Umaga yun, diba? Umaga. May kurot yun eh. Kurot yun. May kurot talaga ang Sedi. Pulgoso, tsaka si Pulgoso. Iba na ata yun. Marimar ata. Di ba Marimar yun? Princess Sarah na yun. Si Marimar na yun. Iba na yun. May aso dito Princess Sarah. Pulgoso ba yun? May aso dito Princess Sarah. Or basta. Classic. May aso sa Sedi ang Munting Prinsipe or kay Princess. Yan. Basta meron. Si Haring Cedric. Si Prinsipe Cedric. Yung kay Sedi. Prinsipe Cedric. Kabayo ba? Kabayo ka. Yung Conde. Yung Conde na. Si Conde, Princess Sarah na nga yun. Princess Sarah ba yun? Yung lolo mix up na tayo kay Princess Sarah tsaka lolo ni Sedi yun. Yung Conde. Yung Conde. Yung Conde. Tatay niya yun. Lolo ba? Lolo. Patay na yung tatay nun. So sa'yo, Dragon Balls, Ghost Fighter at saka Sedi ang Munting Prinsipe. Ganda ng ikaw, Enzo. Lineup. Ganda ng lineup mo. Sige, ano natin pang umaga, pang hapon at pang gabi? Basta Hey yo. Pang umaga ko, Julio at Julia. Uy! Kambal na. Sila ang unang Titanic. Kambal ng tadhana. Magkaganon si Julio at Julia. Diba? Yung ano nila, yung Insist. Yung Titanic. kasi kapag yung kapatid kong ginanod, baka suntokin ako nun. Malas ka nga dyan. Nag-Titanic puso ba sila? Oo. Saan nag-Titanic puso ba sila? Kung Sa nag-Titanic sa OBB nila. Ganun siya. Tapos Talaga ba? Hindi ko alam na nag-Titanic po sila. ganun yun. Kung di ko nagkakamali. Hindi naman nag-halikan. Hindi naman piname. Hindi naman Ay, ng mga utang naman. Julio at Julia. Kambal. Ng tadhana. Kambal ng tadhana. Yan yung mga sa akin. Umaga. Panghapon naman, isa to sa paborito ko lagi inabangan, Zenki.
Oy, Kuko ni Diba! Palakol ni Diba. Kuko ni Diba yun, Kuko ni Diba. Palakol ni Diba pala, hindi Kuko ni... Tama nga ba? Tama. Si Dakilang Badjula yun. Yung kumakain ng... Ano yun? Budhi ba yun? O ano? Buni! Budhi ano yun eh. Iba na yun. Iba na pag kumakain. Hey yo! Hindi pala. Maitim na budhi. Kakainin ko ang budhi. Hindi yung binhi ng kadiliman. Sobrang dark nung ano. Hindi kasi yung mga ganong anime yung ano. Naisip ko rin yun eh. Pang fourth ko yan actually yung Zenki. Si Zenki, syempre palagi sa mga ganyang anime yung may mga leading lady kumbaga yung mga protagonist si na Cherry, ano, si Cherry. Na Cherry pag hindi nag-ano siya nung spell para tanggalin yung sumpa ni Zenki. Parang mga Indiano. Oo. Tapos yung mahangin-hangin sa ano, yung ano niya para makita yung ano. Heyo. Pangatlo sa panggabi. Ano to sa hindi ko sure kung pinalabas sa Channel 7 to pero sa AXN Fushigi Yugi. Uy, Curious Play. Ano ba yan? Yung may cards. Yung parang hentai. Semi lang. May cards. Yung may cards ba yun? Yu-Gi-Oh yun. Hindi ko alam yun. Si Tama Home tsaka si Mia. Matanda na ako. Hindi ko na yata. Hindi ko alam. Sa AXN yun. Fushigi Yugi o Curious Play yung English na title niya. Para siyang pang coming of age na anime sa akin. Well, actually, madaming cartoons nun eh. Kung i-rank mo, kulang ang 10 eh. Kulang. Sa top 3 nga, ikaw, top 3 mo. Ako, pareho lang din halos nung kay Paul, pero idadagdag ko dun yung Flame of Recca. Flame of Recca. Nagagaganon ka ng bata ka, mukha kang abnoy. Saya! Lalabas mo yung dragon mo. Lalabas. Ako, matambok-tambok kasi. Patambok-tambok na Piccolo. Dragon Ball. Yung talagang icon. Yung mga icon talaga ng ano. Pero gusto ko dun talaga, Ghost Fighter nga. Pero since na-mention mo na since madami naman niya. Add flavor tayo. Add flavor tayo. Maskman. Anime ba yan? Ay, hindi pala siya anime. Hindi pala siya anime. Action, live action. Live action yun. Shider tsaka sina... Ibang category. Mga Ultraman, ganun. Ultraman, Shider. Di wala na. Putang ina Power nyo. Rangers. Wala na? Hindi. Iisip pa nga ako. Princess Sarah. Princess Sarah. Sabihin mo, huwag ka na mahiya. Ba't ka nahiya? Ang ganda-ganda ng story. Si Miss Minchi. Pero inaalibi siya. Nanonood ako nun. Pero nanonood ako nun. Sina Lottie. Si Lottie. Tsaka, yung live action niya si Camille Prats. Si Camille Prats saka si Angelica. Camille Prats kung nanonood ka. Sino yung Si Lavinia. Si Lavinia. Mga kalaban. Sige na. Kalaban. May kalaban. Hindi, pagbata ka kasi, ganun lang naman ang vocabulary mo sa ganyan eh. Sige na nga, Princess Sarah. Princess Sarah. Meron pa sa mga panghapon. Ano yun? BTX yan. BTX. Tandaan niyo ba BTX. Misaya Peace. Tanda ko yung kaklase ko ng elementary na nanapak eh. Gawa niyan Misaya Peace. Misaya. Gaya sa'yo. Iba pa rin yung Princess Sarah talaga na mahaba yung tinapay. French bread pag binibigyan sa'yo ng tinapay, ganito ka laki. Ito, alam, maubos niyo ba yun? Tapos ang pagkakain ng tinapay. Hanggang ngayon, ginagawa pang meme yun. Diba? Yung Princess Sarah. Hanggang ginagawa. Sa akin, lahat ng sinabi nyo nga, sobrang gagandang mga anime. Pero, yung isa sa pinaka-favorite ko, Slam Dunk, syempre. Yun. Slam Dunk. Yung unang-unang Slam Dunk. Kasi, alam mo naman, basketball fan tayo. Tapos, iba yung kulit ni Sakuragi. Tsaka iba yung dynamics ng team nila. Isang 3-point shoot. Isang araw tira sa 3 points. Isang buwan, isang week eh. Isang buwan. Isang week. Nag-reminis mo. Pagbato ng tres, nag-reminis mo na. Yung may salamin. Si Labo. Si Boy Labo. Fourth year na kasi siya nun eh. Si senior na siya. Gagraduate na sila. Yun. Slam Dunk. Tapos, Ghost Fighter kasi ang number 1 sa akin. Lalo na yung Dark Tournament arc. Yung kay Toguro. Pero,
Isa pang maganda nun, kung tatandaan yung Samurai X si Kenshin. Yun lang hindi ko talaga. Samurai X na Samurai Batusai. si Batusai, the slasher. Yung di pumapatay na ginamit yung kabilang yung kabilang reverse edge, yung walang talab. Reverse edge. Reverse edge na Third siguro sa mula pang bata. Sailor Moon muna. Hindi magkatabihan. Hindi Card Captor Sakura. Mas sa totoo lang nung bata. Hindi iba na yung naalala ko pag iba kasi Sailor Moon yung age, yung range ni Nico, iba na siya, iba na pinakabala na niya. Nung bata kami, uso talaga yung mga robot. May syempre Voltes 5 ang number 1 na anime. Pero may paborito ako nun, yun pala Gundam. Yung nasa truck, yung Transformers. Hindi na anime yun. Pero yung sa truck, yung may love story na mag-transform siya, yung truck palilipin niya sa edge. Tapos mag-transform. Daimos yata. Daimos. Si Erica. Pero more on Voltes 5 talaga. Voltes 5 talagang una kong... Magkakaano yan? Daimos, Voltes 5, Mazinger Z. Yung pero Voltes 5 talaga. Classic yan. Di ko alam. IBC 30. Pero college na si Nico nun. Hindi ko na inabot yung... Kasi ang pastime nila nun, pag nambobomba na yung mga aeroplano. Nung college na yan. Yun na yung pinakang cartoon sila pinapanood. Ang anime niya nung college kasi mga Kuro-chan, Shin-chan. Hindi, ang Voltes 5 ginawa ng... trivia lang, yung Voltes 5 binan sa Pilipinas yun. Ginawa talaga yun nung panahon ng People Power. 1970s ang Voltes 5. Pero Japanese siya, siya? Binan siya sa Pilipinas kasi revolt ang Voltes 5 is against sa government. Pero siya? Japanese anime? Japanese ang anime. Pagka sinabi ng anime, Japanese siya gawa. Kumbaga, binan yan ng government ng Pilipinas. Hindi pinalabas ni Marcos ang Voltes 5 dati. Parang Japanese siya. Anime na Korean yung bago ngayon. Recently lang. Pero dati manga talaga galing ng Japanese. Okay. Pero balik tayo sa anime. Syempre, nagkaroon na tayo ng access sa mga anime ba yung SEDI? Considered as Okay. Kasi kumbaga may soap. Di kasi babawiin ni Paul. Pag sinabi kasi anime, parang medyo maganda na yung graphics eh. Yung SEDI ang Munting Prinsipe kasi hindi pa... Wala pa. Pagka-drawing nun, iba pa. No? Graphics nun, pero considered as anime ata. Isipin nyo yun, yung mga tipong pagka-uwi natin ng school, di ba, manunood tayo na gano'n, tapos dediretso tayo sa labas para maglaro naman. Masarap ng feeling na parehas yun na panood kahit di tayo nag-usap. Tapos kwentuhan kayo. Kinabukasan pagbalik sa school, no? Hindi, Oh, pero ito nga, kasi yung anime nga ngayon, may access na tayo dun sa dual language eh. Kasi tayo dati namulat lang tayo Tagalog dub. Di ba? Sa Ghost Fighter nga, si Denise, babae yun nung... Denise. Babae talaga si Denise. Laurel. Hindi, Denise yung pangalan niya sa Ghost Fighter noon. Tapos boses babae talaga siya. Tapos nung nagkaroon ng Dark Tournament, parang pinalabas na lang na lalaki pala talaga siya. Pagkakamali pala nung mga nagdub dito sa Pilipinas kasi hindi sila nagkaintindihan. Eugene! Iputok mo na ang huling American. Si Ayo. Di ba? Yun ang babae talaga. Yun, Master Jeremiah, hindi ko alam na babae. Pero di ba, hindi naman natin alam nung bumata siya. Nung bumata lang siya. Pero hindi din alam nung nagdadub. Aminin mo, puta, chicks si pero hindi din alam nung nagdadub kasi ang boses niya lalaki. Naging babae lang siya nung Dark Tournament din. Tinutugan pala yung Master Jeremiah. Diba? So, ano mas na-appreciate nyo nung diba? Sa yung Filipino dub o yung Japanese na alam mo yung emotion talaga yung pag-atake nung voice acting doon. Ay, doon ako sa Pilipino, hindi ko naman naiintindihan yung Japanese. Ako rin, may mga ganung tao kasi yung parang gusto nila, narinig nila yung totoong audio. Which is, mahirap yun para sa akin. Kasi nga, magbabasa ka eh. Distracting. Iba yung nakafocus kasi sa... Kunyari, example ko si Dwayne. Gusto niya sa One Piece. Naka-subtitles, narinig niya yung totoong Japanese gam ni Luffy. Narinig niya yung totoong sinasabi. Kesa dun sa English na hindi mo na kailangan magbasa. Parang, kasi nakagagets mo naman. Sobrang easy Hindi baka ba doon yung pagkakadub? Pwede. Yun lang yung pangit sa dub. Minsan kasi interpretation ng dub yan. Hindi na totoo talaga. Hindi na 100%. Pero kung papipiliin ako, dun ako sa easy lang. Bakit ko papahirapan yung sarili ko kung meron palang Tagalog dub yan? O English dub. Diba? Yun ang kinalakihan din natin eh. Sa pa yun. Sabagay. So yun nga, di pagkatapos natin manood ng mga anime na ganyan, lalabas naman tayo.
maglalaro naman tayo. May dadalang laruan yun sa yung mga nilalaro natin, mga touching, tumbang preso, text, di ba? Yung last text talaga. Dito lahat naman tayo nakapag-touching. Anong pinakang best na pamato nyo? Touching? Yung may bakal, may mga... Kasi may pera. May pera touching, hindi yung may hook. Yung may hook, yung may hook, tapos may mga bearing. Bearing, pampabigat. Pampabigat kung tawag. May wire. Wala nang, hindi mo na makita si, si Captain America. Puro na siya. Isipin mo yung pamato mo, flat toy lang talaga siya. Pero pinakang the best doon, yung hook. Siyang pinaka, kasi malapad. Yung Thor din. Yung Thor. Isipin mo, sa mga icon na flat yun eh, yung flat na diba, parang perfect for touching talaga. Lalagyan mo ng mga bearing, tornilyo. Tapos yung mga thumbtacks, di ba? Hindi tornilyo yun. Kawad ng mga Kawad. Hindi, kawad din, may ginagamit. Pero may yung yung iniikot na ganun. Bolt. Pero parang tornilyo yun, di ba? Ang tornilyo, yung screw. Not yung bolt. Ano ang Tagalog ng bolt? Makikicomment na lang. Nuts. Nuts pala, yung nuts yung bilog. Yung nuts yung bilog mismo. Yun sinasabit sa kamay tsaka sa paa. Pampabigat. These nuts. Yun talaga. Ito, yung nuts. Pero yung isa pa doon yung text. Oo. Classic yan. Dami. Nung time ng elementary natin, nung 90s, syempre, hindi pa ganun ka-strict sa school. Yan yung mga kada recess, kada break time. Pero kayo ba na-experience yung maglalagay kayo ng mga text doon sa shoebox? Ipon mo? Yung iipon mo. Hindi kasya yung mga text ko sa isang sobrang dami nung sa'yo. Madami nga. Sa ako talaga ang text ko dati. Pero alam mo dati, nung nagtataka ako siguro dinadaya ako ng mas matatanda sa akin pag nakakalaro ko doon sa mga kapitbahay namin. Ginagawa ko, bumibili ako ng isang banig. Isang banig na tsaka mo palang puputulin. Tsaka tas yun na nilalagay ko doon sa shoebox. Pero yung text ko kasi dati, yung maliliit lang na parang may comic strip na FPJ. Yun yung classic talaga na comic. Maliliit lang. Pero yung pinatatalang kasi ng mga kalaro malaki sa labas. Yung iba kasi yung may mga cartoons na Yung mga anime. Marvel ang sikat na sikat. Yung sa akin kasi Zorro. Tawag kasi natin dati cartoons eh. Hindi cartoons, anime. Hindi anime. Cartoons. Isa lang naman. Basta meron ako dati nung sabi ko nga kaya ako bumili ng banig-banig na nagpabili ako. Kasi nga lagi akong talo sa text. Hindi ko alam kung dinadaya ako eh. Nagkataon, tinesting ko lang. Alam mo yung parehong yung itsura ng text tapos pinagdikit ko. So pareho yung mukha niya. Parehong tao. Parehong tao. Okay. Tabla o panalo lang. Hindi ka na uhuli. Hindi, unless siya yung magtatalang. Pag siya tumalang, may kita niya. Magtatalang. Gulang ng puto. Hindi, sabi ko, lagi ako nakukuhaan eh. Puta. Hindi, tsaka mabigat yun. Kita yun. Kita mo yun. Pag ramdam mo yun. Ganun. Ako nga nagtatalang nun. Trajectory nung isa. Palaglag na agad yung mabigat ka agad. Hindi, pati pag ikaw ang magtatalang, alam mo ka agad yung feel. Alam mo? May sinasangat pa yung dito eh. Tapos medyo poporma ka pa nun ng konti. Medyo uupo ka pa nun, magbe-bend ka pa nun ng konti eh. Saka mo pipitikin. May technique kami dyan, binebend ng konti yung tao. Yun ang pinakang technique kung talagang magaling ka sa text. Bebend mo ng konti pagka yung bago mo italang, gaganunin mo. Bago mo ibato. Bebend mo yun actually kasi four corners eh. Four corners. Yun ang pinakang daya talaga doon. Hindi yung kasi pag linom mo yan, mabigat yun. Mabigat. Iba yung ano nun eh. Makapal nga siya compared sa binebend ng konti yung corner doon para yun yung pang ano mo. O tsaka yung speaking yung kanina, yung tuwing Sunday, yung Once Upon a Time. Once Upon a Time. Tsaka Hiraya Manowari. Umaga yung Hiraya Manowari. Yung mga fantasy, sobrang ganda nun. Tapos, Sineskwela. Sineskwela. Saan ba si Agaton? Saan ba si Kapitan Bilang? Doon din siya, kadikit lang din siya ng mga Sineskwela, pero pang umaga rin siya. Hindi, ano yun? Parang segment lang din yun parang segment lang din siya. Hindi siya Kapitan Bilang talaga. Oo, segment lang. Nasa loob siya ng isang program. Kumbaga Sesame Street, andun si Big Bird. Hindi, kumbaga nandun siya, si Kapitan Bilang nandun siya sa mundo nung Sineskwela. Parang nasa loob siya ng Sineskwela. Sineskwela ba yun?
Iniisip ko lang eh. Batibot? Hindi naman nasa Batibot yun. Hindi Batibot yun. Si Bong Pagong yun. Tsaka si Kiko. Kiko Maching. Sa At Iba Pa. At Iba pala. At Iba Pa. Segment siya sa At Iba Pa. Okay, At Iba Pa. At Iba Pa is parang parang mga puppet show nga din ba yan? Hindi. Educational din. Educational din. Hindi, parang puppet show din. May puppet ba doon? Kasi si bilang eh. Sino nga yung si Ted Pylon, 'di ba? Ano siya doon? Ayun yun yung icon no. Si Ted Pylon na parang si Arn. Si Arn. Si Arn. Yung puppet na. Ay, puppet pa yung Arn. Siya yung icon nitong At Iba Pa. Doon naman sa live action tayo. Live action. Tuwing linggo yata yun, di ba? Power Rangers. Kasi parang role-playing kasi yung Power Rangers. Kunyari, may mga kapatid ka, may mga pinsan ka na parang, hindi, ako si Red Ranger. Unahan ka agad yun, di ba? Siyempre. Siyempre, yung medyo bata sa'yo at medyo tulonggis na pinsan mo. Si Blue. Ikaw si Blue. Si Blue agad, di ba? Ikaw na yun. So, pag maitim ka, ikaw si Black Ranger. Sabi nga pero paborito ko yun. Paborito si Black Ranger. Si Blue yung itim eh. Si Blue yung itim. Pag Power Rangers. Ano ka ba? Si Blue, si Billy, di ba? Yun yung geeky na puti. Yung matalino. Oo. Sino yung itim doon? Si Zack yung maitim. Kaya nga sinasabi nila. Anong walay Black niya? nga. Black mismo? Kaya racist naman nun, gabi. Sinasabi racist siya. Nag-issue siya. Yung Yellow Ranger, Asian. Yung Yellow Ranger. Yun din. Racist din. Yung pink si yung maganda. Si Kimberly. Ayan, pupunta tayo dyan mamaya. Crush na natin. Si Kimberly. Pero isipin mo, Black Ranger tapos black ka. Pero hindi, tayo naman, hindi naman tayo over sa ganun alam mo dati. yung kay skit ni Key and Peele? Yung Black Falcon? Napanood nyo na ba yun? Parang hindi. Hindi ko baka. Hindi, parang si Black siya. 'Di ba? Tapos parang nasa green siya, Green Falcon. Parang sinasabi nila, inuulit-ulit nila banggitin Black Falcon. Parang lahat na sinasabi tungkol sa mga sa culture ng Egoy. Sa culture ng Egoy na Power Rangers. Yung Ultraman kasi medyo luma yun, pero inabot ko yun. Ultraman, inabot ko yun. Yung nagbiblink-blink pag humihina. Lobat na. Pero hindi pa kasi uso power bank nun eh. Minsan kasi nababother ako doon dati na parang lagi ko hindi totoo to. Kasi kita mo yung building parang hindi totoo. Fake na Kitang-kita mo siya talaga na kitang-kita mong fake yung building. Sabi, yun doon lagi ako nababother sa Ultraman. Sa mukhang higante sila. Mukhang naging higante kasi. Kaya parang as bata. Alam mo sinasabi nun sa amin dati, camera trick lang yan. Mga ganun, camera trick lang. Camera trick lang yan. Tanga mo. Pero ang pinakang naging paborito ko sa ganyan, before Power Rangers, Mask Rider Black. Mask Rider. Channel 5. 13. ABC 5. ABC 13 yun sa RPN 9. Iba-ibang station. RPN 9. ABC 13 pala. Tama. 13. Yun yung mga station dati eh. Yung may nalipad na sombrero. Sari Manok, tsaka may Sari Manok din doon. Hindi, ABS na yung Sari Manok eh. Yung IBC 13. Kasi dati, IBC ang ng PBA. PBA, IBC 13 talagang. Yun. Minsan nagdatalo kami ng tatay ko dati eh. Kasi pag lumipad na yung sombrero na ganun, di ba? Parang yun yung station ID ba ang tawag doon? Yung basta yung, ang kasunod na nun, it's either yung mga pangbata na or basketball. Akala ko nag-i-expect ako noon na parang ang halimbawa yung Mask Rider nga tapos putang ina basketball. Kung tawagin ng mga bata yung pangmatandang palabas. Kaya very blessed yung mga bata ngayon na kung anong gusto nila panoodin. I-stream lang nila. Dire-diretso, walang commercial. Sa pa yan. Diba? Pag may yung commercial breaks na ganyan, parang nasa climax na yung storya. Climax na. Porn ba yung sinasabi mo? Iba na yan. Hindi, ang bawa, sa Mask Rider Black, ginagaya ko kasi yung mga kung paano siya mag-transform nun. Ginagaya ko yung jacket. Pag yung umintro na yung tunog ng Mask Rider, tanda mo pa rin sa utak mo. Kita, brother. Ako na maglalagay sa'yo. Uy, dahil ihi mo na ako. Matanda na talaga. Kayo na pala. Hindi na nga yung pandog na itong puta. Nakakadalawang ihi na. Hindi na nga yung pandog.
Saan tayo? Hindi natin natakal pa yung iba sa mga laruan kanina. Ito, yung namimiss nyo na wala na. Yung dati, lagi nyo pagkain. No? Pagkain. Ako, yung gems. yung gems. Ice gems. Meron pa rin ba? Binalik lang yun. Paborito ng mga anak laging baon ng mga... Hindi. Pero malaki na. Hindi na siya yung... Meron maliit din. Meron pa bang maliit? Nakikita ko siya parang... So, ang topic, ang pag-usapan natin, yung wala na. Yung hindi na... Hindi, okay lang. Hindi na na-recreate. Ako trip ko nun. Namimiss mo talaga. Okay, yung trip ko nun dati. Ice gems talaga. Ice gems na may royal. Uy. Perfect combo yun. Ay, na royal. Ako, Tres lang dati. Big Boy. Yung bubble gum. Hey, Big yo. Boy. Big Boy. I love that Big Boy. Hindi, bumibili ako ng madami nun. Pinupuno ko yung bibig ko ng Big Boy. Hey, yo. Pero hindi, sa mga hindi umabot sa Big Boy, yung kasi yung bubblegum na sobrang tagal mawala nung lasa. Hindi, at saka yun yung pag pinapalobo, malaki talaga si Big Boy. Ako, basukagay ako eh. Basukagay talaga. Mas sakit sa ngipin yung umpisang ano mo ng basuka. Kasi di ba yung, alam mo yung basuka, yung parang bareta. Yeah. Parang bareta yun eh. May parang may ukab. Tapos basta may ganun. Square na ganun. Tsaka yung comics, syempre. May comics. May comics talaga yung comics. Ay, meron pa isa. Chocobot. 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 Yun ang classic. Magtatay ako dun sa Chocobot. Talagang papak yun. Ako naman, ang lagi kong binibili sa tindahan pagtatakaw sa amin, Benson Eclairs. Nung na-discover ko siya. Tang-ina ba, Doy? Tang-ina mo, ano yun? Ano yun? Maano na yun? Tang mayaman na yun. Itong 2 piso lang yun sa tindahan. Mahal na dos nun. Hindi siya ganun kaya. Hindi. Baduy. Pucha, ibebenta ng tindahan sa tapat namin pang mayaman. Benson Eclairs. Baduy. May eclair na. Eclair. Ano ba yun? Candy? Oo, na may chocolate. Yung sinasabi yung eclairs kasi, yung mamahali na ano. Eclairs ba yung parang brown na candy? Oo. Oo. Natandaan ko na nakakain tayo. Hindi lang natin kilala. Hindi lang natin kilala na yun yung tawag. Kasi parang maliit yung packaging niya. Maliit yung pangalan. Maliit lang. Ito na lang. Alam nyo din. Mic. May storya na kasama. Na hindi ka legit na nakakain pag hindi ka masasamid. Pag hindi ka feeling mo mamamatay ka. Lalabas sa ilong mo. Parang ililibre ako ng kuya ko noon, dati yung pinsan ko. Pag hindi daw ako nasamid, hindi ko babayaran. Gago din pala yung pinsan mo eh. Babayaran ko kasi automatic pasisipulin ka pag minamadali mo sip-sip. Siyempre naka-straw pati kasi yung ganun, di ba? Ano pa bang masarap na snacks? Alam niyo yung Pinoy? Oo! Yung mga cheese balls. Cheese balls. Na may laruan. May toy. Minsan, alam niyo mo, nakakuha ko doon ng piso. Totoong piso. Linis na kinain mo. Piso dati, malaki. Oo. Malaki na yung piso dati. Para naligaw lang yata yun doon ha. Yung kalabaw. Hindi, yun talaga naman niya. Wala siyang toy. Wala siyang toy. Talaga yung piso. So, nangyayari, bumili ulit ako. Balik taya. Nakakuha na ako ng laruan. Kinain mo pa rin. Yung piso. Hindi naman tayo maselan sa kain dati. Pero ngayon, buhangin, sinusubukan natin buhangin eh. Nagkakalkal ka ng buhangin. May tae pa ng aso yun. Nagpapatuwang kayo ng nagnganga tapos papaabilisan isara. Pag may sumama, dudura mo lang. Walang problema. Ganun lang masaya. Ganun kasaya dati. Pag ganyan yung mga anak Nico, hindi ka kasali, 80s ka. Hindi. Mas nauna pa akong bago mo pa ma-experience yung mga ganyan. Kumbaga, yun na mas maano kami nun. Kumbaga, lahat yun. Ang namimiss ko talaga, nagbabike kayo. Yung magkaklase kayo, pagkatapos nyo ng klase, pupunta kayo sa hiraman ng bike, tapos ikot-ikot kayo. Iba kasi yung rollerblades. Sa Baguio, ano? Ay, isa pa din yun. Punta pa kayong Baguio. Hindi ba? Nakabot ko. Iyam lang, malayo na sa amin. Nasa Burnham Park. Pleasantville lang, malayo na sa amin dati. Pag nakakabot kami Pleasantville, masen. Ano pa bang mga snacks nun? Pritos ring. Isa rin sa mga sarap. Favorite yun. Snacko. Mamma Mia.
Mimi. Mamma Mia yung parang noodles. Noodles. Hindi ko masyado nagustuhan yan. Hindi ko na masyado pom-poms. pa nun. Pom-poms. Ginagawang tato. Diba? Nilalagyan ng Fritos ring syempre nilalagay sa mga daliri. Yung bituang baboy. Isa pa yan, bituang baboy. Hindi ako. Yung mga, laging mga chichire na mga piso isa lang. Hotdog. Yung hotdog na okay. Yung haba. Yung hotdog na haba. Yung dalawa lang lagi. Dalawang laman sa isang plastic. Nampantakot sa amin dun, babara daw sa Sikmura or Sigmura. sa mag-ano sa Opera. Yung laging sinasa. Cheese whiz yata yun ang pangalan nun. Cheese whiz? No. Cheese whiz. Hotdog na mga bagas. Tsaka yung tanda ko pa dati nung parang ngayon lang nagsingkit sa akin hotdog na bumabara sa lalamunan. Heyo. Sinusubo mo ba ng buo? Yun dati. Tanda ko pa nung tinatry ko tapos nilalabas ko ulit. Pabalik-balik to. Tapos tinitingnan ko kung may sabit ba. Kung may natanggal na powderings. Kung malambot na pag binalik mo. Kasi pag sagi yun, sablay kayo. Hindi, sabihin ko yung tanda ko nung parang tinanggal yung parang binan, yung Humpy-Dumpy. Kasi paborito ko dati yung Humpy-Dumpy. Mabaho kasi. Kaya siya binaban. Ang baho niya. Humpy-Dumpy. Hindi, alam ko mabaho, pero binan siya dahil mabaho siya. Totoo. Pag nagbukas ka talaga, alam mo yung nagbukas ng Humpy-Dumpy. Siya lang yung may amoy na ganun. Amoy putok. Amoy putok talaga. Iba't alam mo. Putok talaga. Amoy putok yung sabi ko. Hindi, kasi reklamo siguro yun pag may mga nag-field trip. Pag nagbukas ka sa bus, tapos magbubukas ng Humpy-Dumpy. Yung open area, pag may kumain ng isang ganun eh. Talagang iba yung amoy ng Humpy-Dumpy talaga. Pero meron na ulit ngayon, di ba? Wala. Parang nakita ko siya sa Interesado ka ba? Humpy-Dumpy? Hindi. Paborito ko yung dati. Pero tortillas yun yung mga iconic eh. Mga tortillas. Tortillas nga. Granny Goose. Granny Goose na. Panghulsam na yun. Yung Granny Goose, cornets ba yun? Medyo nakaka-taas na. Nakaka-ano ka nun. Hindi, tsaka medyo may edad na tayo nun eh. Pag nag-tortillas kayo. Siguro mga latter part ng grade school yun. Pero inabot ko yung bata ako. May tortillas na. Pula yun eh. Pero iba na yung lasa ng tortillas dati sa ngayon. Parang kulang na sa flavorings. Lahat ng chips naman ngayon kasi parang pinanipis na nila yun, di ba? Noon na pag natikman mo yung Doritos, lahat na halos ng chips, wala nang lasa para sa iyo eh. Kasi yung Doritos, ang kapal ba nung lasa? Yung kamay mo talaga, ramdam mo na sulit. Talaga, masarap talaga. Samantalang even dati nung Piatos, unang labas ng Piatos, punong-puno ng cheese talaga yung samantalang yung mga anak natin pag nagre-request ngayon, I want Doritos. Doritos, di ba? Dati nga kami pom-poms lang, tapos ikaw ngayon Doritos. Salapi lang yun eh. Pom-poms. Hindi, tsaka yung sabi nyo nga, lahat, advantages sila lahat ngayon eh. Kasi dati, kailangan pagka may papanoorin kang show, tapos ka na mag-assignment. O kaya may sasacrifice ka na hindi ka makapag-basketball ngayon kasi nanonood kayo ng gantong show. Are you 18 years old? Enter. Ngayon, pag bata, di ba? Lahat na. Yes! Iba yun na. Hindi, naalala ko rin nung 90s, yung parang memorable gadget ko noon. Doon ako first time naregalo ng AirPod ko ng Walkman. Grade 3 ako noon. Pero first cassette ko kasi, hindi, first cassette ko noon. May nakaganda na. Walkman. Benson Sex. Mr. Eclair. Ina kayo. May usapan na kaming dalawa. Mr. Eclair has a Walkman. Hindi, niragaluhan nga ako ng AirPod ko ng Walkman. Pinapakinggan mo nun, Mofats. Hindi, before yun, ang cassette tape ko, hindi, ang cassette, nakakatawa, ang cassette tape ko yung Aqua. Dilili. Aqua, Barbie. Putang ina, nag-walk. Hindi yun yung cassette tape ko. Hindi, yun ang lamang mo sa Walkman. Ang meron ako hindi mo alam kung ano pinapakinggan niya kahit ganun yun, di ba? Pinapakinggan ba yun Aqua, di ba? Yung Yakbak. Ay, mayaman. Tandaan niyo ba yun? Yung recorder, nasa atimonan ka tapos ganyan yung mga... Yung recorder. Atimonanin. Hindi yung recorder. Hindi, yaman mo doon. Yaman mo. Nakaganon ka. Yakbak. Atimonanin. Ang gagawin nung ate ko, halimbawa na nagalit ako kay mami, Yun yung parang diary. Igaganon ako nung ate ko. Ano sasabihin mo? Hindi ko alam yan. Yung recorder. Okay. Yakbak. Hindi ko alam ang tawag. Pero gets ko. Yung recorder yun.
Pang mga journalist ata yun eh. Yung mga tape recorder, yung mga ganun. Parang may mga ganun. Alam mo yung mga nag-memo to self, note to self, today was a good day. Diary. Parang gagawin diary. Hindi, maliit lang yung memory niya eh. So parang isang sabi mo lata lang tsaka sinuli. Yun na yun. Nagkakarinig kami kahit malayo. Meron pa meron pa ako isang nostalgic na laruan. Ano? Favorite din ito ni Nico. At sigurado ako mag-a-agree si Nico. Ano yan? Barbie. G.I. Joe. Ay, meron ako G.I. Joe. Alam ng lahat na may kakilala sa akin yan. G.I. Joe. Chuk, chak, 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 chak. Buong araw ako mga pinsan ko lang may ganyan laruan nun. Buong araw ako pinaglalaban ko lang. May mga senaryo na talaga. Ginaganon-ganon ko yung mga G.I. Joe ko. Nasabi ko nga nun, kung lahat ng G.I. Joe, including yung binigay sa akin ng pinsan ko, kung natabi yun ngayon, very valuable yun. Mahal yun. Sobrang... Isipin mo, meron ka nung spaceship nung Cobra Commander. Cobra Commander. Ang laki nun. Laki nun. Meron. Damn. Tapos meron pa yung flag. Chinese kasi yun. Chinese lang yung mga. May lahing Chinese. Di ba may flag? Tapos ikakabitan mo ng waist yung mga figures ng G.I. Joe, isasabit mo doon sa flag. So, malaking flag yun. Wala akong ganyan laruan. Nakikilaro lang ako sa mga pinsan ko ng ganyan. Yun. Sabi ko nga kung naitabi ko yun kahit pa paano. Parang yun eh. Parang yung kung may spaceship ka, ibang bata, meron naman nung wrestling na ring. Yun, may steel cage pa na yun talaga mayaman. May kapitbahay ka. Pag may ganun ka, mayaman ka. Diba? Meron lang ako yung mga yung mga Indian, mga sundalo na nakadapa, tapos mag-ito-turn classic din yan. Yun lang meron ako. Ano yun? Pero may Walkman ka. Yung wala akong G.I. Joe collection. Wala akong G.I. Joe collection. Rich kid. So tayong Jolens lang tsaka yung figure line. Pero sabi talaga. May tangke ka tapos yung ganun. Parang yung childhood mo nun parang swabing-swabe na pag naglalaro ka. Diba? Kami nga lang nun yung gagawa ka lang ng parang base nila na imagination mo. Kung ano lang magawa mo. Gawa ka ng pagpatong-patungin mo. Tapos doon sila nagbabarilan, maglalaro na kayo. Sariling sound effects. Sariling sound effects mo lang, diba? Bawa, nandito ako. Ayan yung base mo. G.I. Joe mo. G.I. Joe mo, diba? Parang ganun lang. Punta muna tayo sa likod. Hey, yo. Kung lalaki yung mga, di na babae. Kung lalaki yung mga, lalaki pala pa rin. Di na babae dun, ilan ng babae dun. That's why dyan nag-lead ng pagsaseminaryo. Yan na. Punta muna tayo sa likod. Iba ng laro ng G.I. Joe nun, diba? Kumukuha ng bala. Saka meron pa isa. Pinag-backdoor moon. Lego. Ayan, classic Hindi yan. ako. Lego ako. May nag-Lego ako pero konti lang. Hindi ako nag-dive. Hindi ako nag-dive sa Lego. Hindi ako matyaga sa Lego. Na in-introduce ko din siya doon sa anak ko. Rich kid talaga. Nag-introduce sa Lego. May Lego. Hindi ko naman na binibili na ngayon kasi nga nawawala din yung pieces. Binilang ko na ng toolbox. Ako, in-introduce ko sa mga anak ko, itong mahal Lego ngayon eh. Sobra. Hindi kasi ano na siya. Pero meron na pang bata, yung Duplo, kung tawagin. Mas malaki yung pieces niya. Mas madali siyang buuin ng blocks siya. Mas madaling buuin. Mas madali siyang buuin siya na ano siya. Pero namamahala na ako eh. Delikado yun sa mga infants. Makamalunok yun. Makamalunok, kainis. May magic nun yung lalabas dito. Niloko ko ng kaibigan ko magic daw. Tapos meron bubunutin dito. May nakalagay na pala dito. Ang pinapakita kong laro kay na Tyler, yung, albawa, sipa. Yung wala na halos ka makikita na. Sipa, trumpo, chicho. Yun pa. Yung nilalaro nila sa school yun. Pero iba na tawag. Alam mo dati, ma-share ko lang, yung bubong ng Mary Hill. Punong-puno ng ano yun. Chicha na yun. Punong-puno ng tansuyo na may yung bubong ng Mary Hill dati. Kasi doon tumitilapon lahat ng sipa. Sa sipa. Punong-puno yun pag sa hapon. Sumasangit yung Oo. Sa hapon, wawalsin yung pababa. Abang kayo lahat na babalik sa inyo yung ano. Yung sipa mo pa, yung parang tela. Straw. O kaya straw. Hindi yung pang... straw na moy-moy. May ganun. Himol-mol. Yung straw at saka yung plastic. Tali. May tingga, nakalagay sa tingga. Isa pang matindi nun yung football yung balat na ng pom-poms yung gagawin pwede mo. yun. Yung football na parang baseball. May base, may tatlong base na yun ang paborito kong laro yung dati. Parang bisection, football pero baseball siya. Parang isa lang yung magpipitch, tapos nakapila kayo lahat, sisipain nyo.
Pag may football ang tawag doon. Tawag doon, diba? Yun, isa pang mga... Tapos nung tumanda ako, iba pala talaga ang football. Ang football American football concept talaga. ng baseball. Yan. Ginawa. Kasi may base eh. Yung tubig. Sa payan. O yan. Maghapon. Di ba ganun lang kasimple? May Tumbang preso. May aero ng nido. Ako rin kina Tyler yun. Tuwan-tuwa kami nun pag yung napapa-spark mo yung yung lata. Na-spark yun. Pag yabang mo na nun. Pag tumalsik tapos sobrang lakas ng talsik nun, kumadkad. Kumadkad. Nag-i-spark yun eh. Hindi, syempre, at ang isa pa, yung classic na tago-tagoan na inuuwian. Uy. Classic talaga yun. Napang-nostalgic sa inyo nung 90s. Music. Sobra. Yun. Alam ko agad parokya ni Edgar. Ako hindi ako masyado into music nun. Nung bata pa. Purely laro lang talaga ako. Namulat lang ako ng music talaga. High school, college. No? High school, music. college. Siyempre, nung high school ka, di mga music na pang simbahan. It's the time of the great 2000s na yan. 2000s na Jubilee. Oy, tama. Ako namulat ako sa music pala sa mga kuya ko kasi kuya ko mga hip-hoppers din sila eh. Yung mga time na yun. Hindi, yun yung peak din ng shoutout hip-hop eh. sa mga kuya ko, Kuya Allen na sa sila, US. Hey, shoutout. Doon ako na mga hip-hop ng Pinoy, yung mga Ghetto Dogs. Kuya mo, si lower bat sa akin na isang taon yun, no? Kami Kuya Allen. Si Kuya Allen mo na Marine. Yung Marine Yan na. nga. Betria. Oo, Betria. Betria. Kuya ko yun. Hindi ko kilala. Lower sila sa akin na isang taon. Shoutout RJ. Kababata ako na yung mga barkada ng sila. Nila Kuya Allen. Tsaka si Kano. Mapanoodin mo 'tong episode na 'to. Ewan ko, nasa Japan yata si Kano eh. So, yun yung mga barkadahan nila. Kami naman yung matanda sa kanila noon. So doon ko rin na si Chainega. Kaya si Chainega. Jeffrey Tam. Si Jeffrey Tam siya. Parang pinuntahan pa na sumama ako kay na Kuya Allen, pinuntahan nila si Jeffrey Tam sa OPM, nagpunta sa OPM si Jeffrey Tam. Sikat na sikat si Chainega noon dati noong time na yun sa music industry. So, yung panahon na yun, madaming mga hip-hop acts na pumupunta dito pag fiesta. Kumbaga, kami yung nandun sa unahan na manonood. Front row seats. Mga naka-elephant ba kayo niyan? Hindi nga kasi uso elephant nun eh. Kasi pag elephant... Tapos naka-breakdown. Pag elephant kasi nag-mainstream na kasi yung elephant. Yung elephant, malawak yung dulo nun. Sa amin, straight cut na low waist. Kasi nga... Akala ko yung straight tas biglang lalaki pa baba. Hindi. Pang 70s. Pang konyo kasi. Bell bottom na yun. Nauso yun. Actually, nauso yun konyo. So, nauso yun sa konyo. Hindi yun nauso sa yun ang konyo. Hindi pa bang pang konyo na forma yun. Yung elephant pants nung Echo pa yan. Tumama na sa mainstream yung pormahan na yun. Naging elephant na siya from up to bottom, malawak. So, hindi siya nun. Ayun, dati, Roex. Classic yun. Pagka may labas ng tape. Dyan ako Doon pupunta lahat. Kasi yun ang puntahan ka agad. Song hits. So, doon sa labas nun, sa labas. Sa labas nun, may Kasi, syempre, mahal din ang tape nun eh. So, kami, ang strategy namin, halimbawa, si Paul, may artist na ganito. Ikaw muna bumuli niyan. Peram ako, tapos papahiramin kita ng tape ko na. Ganun lang. Minsan nga lang, di na nagkakabali ka ng tape. Hindi, fun ako bumili ng mga cassette tape dati kasi lalo yung may mga inlet na may mga babasa yung lyrics or mga artwork. Yun lang yung mga tinitingnan ko talaga. Pinaka mga ganda dyan yung pinagte-thankyuhan ng mga artist. Doon mo mababasa yung mga tropa niya tsaka yung dedication na dun sa pa yan. Cassette lahat to. Tapos na-discover ko yung mga sa Miami sa may yung mga titinda ng mga Muslim sa sa bangketa. Sabi ko, kumbaga, yun yung pirated version. Bootleg. Bibili ako, ina-expect ko, meron din mga inlet na Wala pala. Wala. Colored Xerox lang yung sa harap ng At saka iba yung, yung texture nung lalagyan ng tape ko na natandaan pa. Alam mong fake bootleg agad. Pero yun din naman. May kulay, pero medyo faded. Alam mo, parang sinerox copy na ewan lang. Sabi ko, pucho, walang laman na yung mga lyrics o kung ano man. Literal na cover art lang talaga yung sa harap fake agad yun. Yun yung piracy na nung una. Pero going back to sa yung music. Hindi, yung naging pinagmulan nitong usapan na to, yung reels na ang message is kamusta na ba yung mga batang 90s? Oo. So, 'di ba yung
dati tayo uuwi, magtatanong lang, Mami, anong ulam? Di ba? Anong ulam? Mami, anong ulam? Mami, pahingin baon. Yung meme, anong ulam? Di ba? So ngayon, di ba, nag-hassle na ngayon yung tayo na ang tinatanong. Oo. Tayo na ang tinatanong kung anong ulam, pero ako pa rin nagtatanong. Anong ulam? Sa asawa ko, anong ulam? Oo nga, ako rin eh. Hindi, pero yun nga eh. Ano na yung struggle noon? Kasi dati, tumunog yung tiyan ko. Tumunog. Hindi, yung struggle, ano na yung struggle ngayon ng mga batang 90s, di ba? Internet, number 1. Pag nawala ng internet, yan, struggle yung mga yan. Gusto mong parang makita sila na parang mababaliw? Patayin mo ng internet. Di ba? Oo, totoo. May one time na nung nagkabagyo yun, dito lang, siguro mga a year ago or... ganun. Na wala, mabaliw-baliw. Hindi kasi mabilis sila mainip. Yung nagpagulong-gulong na lang. May ganun akong video ni Denver eh. Wala na magawa. Nagpapagulong-gulong na lang. Wala eh. Wala internet eh. Hindi, pero yung mga anak ko naman, as much as possible, tinuturuan ko sila alam mo yun, kahit mukha silang gago. Yung katulad ng ginagawa natin, naglalaro ng mga laruan. Mm-hmm. Kasi, sabi ko, yun, doon mapoproduce yung, yung motor, creative mind nila. Yung imagination kasi nila, kailangan mahasa pa din at that young age. Roblox! May imagination na sa Roblox. Gagawa ng bahay. Diba? Ay, di, yun, oo. Pero ibang aspect yun, di ba? Tayo nun, bigyan mo lang tayo ng parang malaking kahon. Tapos ilang mga tayo nagagawa ng imagination. Base mo to. Okay na. 2 kahon na malaki, di ba? Yung mga kahon ng washing machine. Bigyan ka ng ganong kahon nun. Base ko to. Tapos, di ba? Lalagay mo yun sa gitna ng... May isip ba ng mga bata yun ngayon? Pero to summarize all, masarap yung buhay 90s. Na wish natin, syempre, may experience ng mga younger generations. Hindi, kasi tayo kasi yung gitnaan eh. Kaya parang sweet spot yung generation natin. Kasi tayo yung naka-experience nung transition. Yeah. From rock ages. From Stone Age. Stone Age. Tapos, hindi naman to modern. Inaano ko lang, in-exage ko lang yung explanation. Na, kumbaga, nilalaro namin lastiko. Totoo yan. Diba yung mga lastik, yung sisipain mo pag hiniwalay sa'yo na. Masaya ka From lastiko to iPad. Di ba? Na-experience natin yun both worlds. Kaya parang sobrang sweet spot na yung generation natin. Na sila hindi nila na-experience yung mga bagong bata, hindi nila na-experience yung lastiko na gawin laruan. Totoo. Di ba? Tapos yun namang matatanda ngayon, yung mga matatanda na kumbaga mas higher sa atin. Hindi nila na-experience yung generation ng, although may cellphone, pero... May ibang nakaka-cope up. Nakaka-cope up. Pero most likely yung mga hindi nila na-experience yung iPad, computers. Diba? Kaya most likely hindi sila marunong mag-computer, mga nanay, tatay natin. Hindi sila marunong sa computer. Ite-text pa pwede mo naman sabihin. Laging pupunta pa ako doon para mag-print. Nag-computer sila dati sa opisina nila. Pupuntahin ako, mag-print lang sila. Kailangan nila mag-print. So tayo yung parang feeling ko, blessed tayo dahil na-experience natin both sides. Hindi, pero yun yung gusto kong makita ng mga watchers sa mga listeners natin na yung ganda nung panahon ng 90s. Kasi yung iba hindi inabot. Yung iba, kasama namin mag-reminisce. Kumbaga, yung malapit sa age namin. So, kumbaga, masaya yung natin. Wag natin kalimutan. At the same time, ito na yung bagong nakapag-adjust na tayo ngayon ng So, going back to yung question mo na kumusta na yung mga batang 90s. Kumbaga... aside from the hustling and grinding. Masaya pa din siya. Kumbaga na marereminisce mo siya. Pero iba na talagang times ngayon eh. Isa pang magandang nun dati yung sabay-sabay kayo manonood ng sabay-sabay manonood ng Passion TV. Nung bata pa tayo. Midnight Hot na Pwede na ako sa horticulture eh. Meron din eh. Pero pag sobrang tagal naman ng Midnight Hot, sige, okay na to. Horticulture.
Alas 12 hanggang alas 2 na madaling araw. Brother, shoutout natin si Jerry, ng timador ng Passion TV. Midnight Hot. Midnight Hot. Alam niyan. So, ang ano lang natin is parang sana din lang makita din nila yung ganda ng culture nung dati. May value. Mayroon talaga. Nandun. Yung nag-shape kung anong tayo ngayon nasa an adult yung nung bata pa tayo. So hopefully yun din yung makita nila kasi syempre iba na yung times ngayon, ibang generation eh. May times na mas magaling yung mga bata, mas techy sa atin. Pero at the same time, hindi naman nila na-experience yung magkakasama kayo, sasakay kayo ng jeep, pupunta kayo sa gandong malayong lugar, di ba? Mamimiesta kayo. Iba na mindset ng mga bata ngayon. Hindi, huling hirit ko lang ng nostalgic para sa yung kumbaga namimiss ko sa 90s, yung anonymity mo kapag tatawag ka sa ako kasi mahilig ako kung mag-prank calls noon. Namimiss ko rin yung pag may sa telepono, yung Telebabad. Yung telebabad, syempre. Tapos yung may nakakausap ka rin ng strangers eh. Yung pag paano? Hindi, yung meron yun yung parang random lang natatawag. Bigla kayo magkaka-connect. Oo. Hindi ba na-experience yun? May tawag dun eh. Nalimutan ko nung anong tawag dun. Parang bigla na lang kayo. May line na. May phenomenon na gano'n. Oo. Kumbaga maraming makaka-relate dyan. Yung bigla na lang pag may kausap ka pa, biglang ibang linya na yung... ibang linya na bigla. Para makakat siya. May glitch gano'n? Oo, may glitch. Totoo. Nangyari din sa akin yung dati. Ano nga ba yung dinadial dati? Pag maglo-long distance? 0. 0901? 0 muna, tapos may operator, tapos siya ka magsasabi. Di ba, sa Maryhill? 0 pound yata, 0 pound. Merong may payphone sa Maryhill dati, di ba? Tumatambay ako doon dati. Digital pa ba yan? Tumatambay ako doon para makuha ng mga naiiwang barya doon minsan. Ay, mga nakaka-cancel. May nakakaiwan doon ng barya. Pero ang dami natin hindi pa natakal na sobrang nagja-jump tayo, sobrang Hindi, malawak talaga yung 90s. Kung i-compress mo siya para sa 1 hour, hindi aabot. Talagang dapat lang i-compress. Even yung mga viewers natin, may mga may comment yan or masasabi na ito yung nila, yung mga na-miss natin. Na-experience nila na hindi natin nabanggit dito. Madami yan. Sobrang malawak yan. Which is para sa akin, the golden era yan. Yung pinaka-fun na era talaga. Oo. Lahat kasi kita mo naman, ultimo yung fashion, binabalik nila ngayon kung ano yung dating uso. Yun pa din yung bumabalik lang na Yung pa din naman, babalik din nun. Mga kimpi, yung mga long back. Yung mga long back. Yung pa din. Mulet. Dati tawag dyan long back. Long back so, kumbaga yung mga... Pero mulet talaga siya nung una. Pero Joe Dirt kasi guts tong mulet eh. Kasi nga, hindi siya Hindi, tsaka binabagayan din. Kung may guts ka, tapos hindi rin naman bagay sa'yo, putang ina mo kang gago. Malalaman mo naman yun eh. Kasi makikita mo naman yung sarili mo. May salamin naman. Parang mali pala. May salamin naman eh. At ito na naman ang isang episode kung saan mas marami ang kwentuhan kesa inuman. Ito ang Talkies Nights! If you were born in the 80s or 90s, you grew up in a world that doesn't exist anymore. You remember when friendship meant knocking on someone's door, not sending a text. When Saturday mornings were made for cartoons, not scrolling feeds. When happiness came from mixtapes, bike rides, and streetlights telling you it was time to go home. But here's what makes your generation different. You were the bridge. The last to know life without technology, and the first to grow up adapting to it. You lived through payphones and dial-up, and then watched the world transform into something faster, louder, and harder to escape. And maybe that's why people born in the 80s and 90s carry a certain ache, a nostalgia for simplicity, a quiet wish that joy could still feel as easy as it once did. If that feels like you, it's because you carry two worlds inside you.